So, alam natin na malakas ang PDP laban. And yun nga lang mga kotsero, kahit ganun sila, I mean, malakas lang sila sa dami ng kandidato na meron, sa dami ng politiko na meron sa kanila. Yun. So, ganun sila before. But apparently, the election proved na hindi sila ganun kalakas. Bakit? Yung mga PDP laban candidates, ilan lang ba yung nanalo dyan? Medyo dumidistansya ang PDP laban kay Digong. Either way, mga kotsero, that is very significant. That is very significant. Kasi prior to the administration, bago pumasok tong administrasyong Marcos, alam naman natin, ang malakas na partido is the PDP laban. In fact, sa sobrang lakas ng PDP laban, mga kotsero, pinag-agawan yan. 'Di ba pinag-agawan yan ni tawag dito, ni Coco Pimentel tsaka ni Digong. Pinag-agawan yan eh. So, alam natin na malakas ang PDP laban. And yun nga lang mga kotsero, kahit ganun sila, I mean, malakas lang sila sa dami ng kandidato na meron, sa dami ng politiko na meron sa kanila. Yun. So, ganun sila before. But apparently, the election proved na hindi sila ganun kalakas. Bakit? Yung mga PDP laban candidates, ilan lang ba yung nanalo dyan? Ilan lang ba yung nanalo? Hindi naman lang naipanalo si Sal Panelo, hindi na naipanalo si Roque, hindi na naipanalo si sino ba yung mga ibang PDP laban na kandidato. Ayun. So, medyo hirap, no? When it comes to the elections. But now, mga kotsero, nakakatawa lang, mga kotsero. Mukhang dumidistansya ang PDP laban kay Digong. Konting balik tayo sa history. Mga kotsero. Ito ang pag-usapan natin. Nung January 30, 2024, nag-umpisa yung World War ni Digong tsaka ni PBBM. Well, actually, hindi naman pumapatol si PBBM. Hindi naman siya World War. Pero medyo lang, si PBBM may mga babato ng konting shade. Yan. Magbabato siya ng konting shade kay Digong. Tapos si Digong, as usual, magde-default siya dun sa akusasyon ng drug addict si Presidente. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po yung magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Kumuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din. At kapag ginamit nyo ay promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, may makakuha pa yung karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Although sinagot na to ng PIDEA, ulitin ko lang mga kotsero, hindi naman siguro, hindi na siguro natin maikakaila na mas credible ang PIDEA kaysa kay Maharlika. Diba? Hindi naman siguro mas may kredibilidad, di hamak mas kaysa kay Maharlika. Tulad nga sinabi natin, mamimeke ka ng dokumento, hindi mo pag ginalingan. Diyos ko. Anyway, so yun na nga. Sabi ng PIDEA, hindi, walang Bongbong Marcos, walang Ferdinand Romualdez Marcos sa aming drug watch list. Alam nyo nga, di ba umamin na nga si Digong? Umamin na si Digong eh. Umamin na nga si Digong. Anong sinabi niya? Natutunan daw niya bilang prosecutor ay dalawang bagay. Magtanim ng ebidensya, number 1, at pangalawa, magtanim ng intriga. Dito, mga kotsero, medyo bistado. Di pala medyo. Bistado talaga si Digong. Tapos, sa kasyungahan ni Maharlika, nadulas. Si Digong may pakanan itong lahat eh. Si Duterte may pakanan ito. Syunga talaga. So, yun. Nadulas. Nadulas ang matanda. Oo. So, alam na natin lahat ngayon na ang puno at dulo ng black propaganda laban kay PBBM ay walang iba kung hindi si
Digong. Si Digong. Ano pang nangyari? Ito. Dahil hindi masyadong pinapatulan yung akusasyon niya tungkol sa drugs nung panahon na yun. Wala naniniwala eh. Kasi inano siya ng PIDEA eh. Sinopla siya ng PIDEA eh. Oh. Sinopla siya ng PIDEA. So anong sabi ni Digong? Kung ganyan din, kung ano, magpa-drug test ka. Pa-drug test. Magpa-drug test ka! Ganon. Pa-drug test ka. Diyan tayo sa Luneta, di ba yung nasabi ni Digong? Nasabi ni Digong eh. Set it in Luneta Park. Magpakuha siya ng dugo doon independent entity or doctor. Magpakuha rin ako. Sige, pati ako. Pakuha siya ng blood test. Yan. Kasi mga kotsero, legendary tong ginawa niyang to eh. Legendary. Legendary kasi tong ginawa niyang to. Napahiya kasi sila ng sobra-sobra. At dahil hindi nila maibigyan ng konting kredibilidad yung kanilang akusasyon na nagda-drugs ang presidente. So ang ginawa ni Digong, eto. Binawi niya yung comment niya. Sabi niya, wala akong sinabi na ganun. Nangaling talaga itong matandang to. Wala raw siya sinabing ganun, guys. Oo, sinabi. Alam naman natin yung balita na yun. January yun naganap eh. So, alam naman natin lahat na sinabi ni Digong yun. May presidente tayong adik. Nagmura pa. Alam niyo naman yun, pag nagmumura eh, di ba? Yung trademark niya eh, kailangan magmura siya. Pag hindi siya nagmura, hindi siya si Duterte. Ganun yun. So, pero ngayon, bumawi siya dito. February 28. Tingnan nyo, wala pang isang buwan. Naka-isang buwan naman pala. Naka-isang buwan at kalahat. A few days. 1 month and a few days. So, sabi niya, hindi ko naman sinabi yun eh. Wala akong sinabi na ganun. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Galing. Deny and deny. Huwag kang aamin. Kahit obvious na, huwag kang aamin. Oo, ganun talaga. O, lumalabas ang pagiging ano mo dyan. Yung natutunan mo bilang prosecutor. Which, again, alam nyo mga kotsero, yung statement na yun, that should be an insult to every prosecutor in the Philippines. Totoo lang. Real talk lang. Dapat yung mga umiidolo kay Digong na na mga abogado, mga prosecutor. I mean, that's an insult, guys. O baka hindi naniniwala. Hanapin ko ulit. Wait lang. Baka kasi hindi naniniwala eh. August 21, 2016. Presidente na siya na. Nakapagtalaga, alam nyo, sa totoo lang mga kotsa, nakapagtaka talaga. Hindi na-impeach tong matandang to, promise. Ang galing nung budol nila, mga kotsero, ibang level. As prosecutor, Duterte says they planted evidence. Di ko ini-invento yan. Akala nyo, ini-invento ko yan. Kahit kayo, hanapin nyo. Google nyo yan. Makikita nyo naman yan eh. Sabi din ni Digong, when he was still a prosecutor, President Rodrigo Duterte said there was one tactic that helped Davao City authorities when going after criminals. We planted evidence. We arrested persons, but we released them, sabi niya. Telling him that it was this person who squealed on him, and then when he goes out for the killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigue so that we would know from where they came from. Ito sabi niya, I have learned a lot during my prosecution days. Grabe. So yung mga umiidolo pa kay Digong na na gustong maging abogado, gustong maging prosecutor, etc., etc. Well, let's think twice. Marami yung pwedeng matutunan eh. Ito pa yung matututunan nyo, mag-plant ng ebidensya. Tataan nga ako, unang-una mga kotse, nagtataka ako na hindi siya na-impeach. Number 1. Pangalawa, nagtataka ako na hindi siya na-disbar.
Wala siguro nag-file ng complaint eh. Pero, di ba? Supreme Court ang mamomoto proprio dyan, hindi si IBP. Well, pwede mag-file ng complaint sa IBP on behalf. Pero si Supreme Court lang ang pwede mag-motu proprio dyan. Saan ka nakakita ng prosecutor na umamin? Nagtatanim kami ng ebidensya. Basta pagkalokohan talaga, pagkawalang yaan, saan yung si Digong? alam niya lahat yan. Lang yato. Itong panawagan niya na mag-drug test. Di ba yan? Namatay ang issue na yan eh. Matagal yan hindi pinag-usapan. Yung sa drug test na yan. So recently, binubuhay nila yan. Nire-resurrect. Sabi ko naman sa inyo, mga kotsero, maniwala kayo, every quarter, may bago silang i-issue. Maniwala kayo dyan. Sa May, itong May, may bagong issue yan, sigurado. Tapos pagdating ng June, di ba sabi nila, ilalabas na yung kanilang pinuproduce na video. Yung pinuproduce nilang pulburon video. Pero wag kayong maniniwalang yun, totoo yun. Akahan nyo lang na may lalabas. Pero hindi ibig sabihin, totoo yun. So dahil hindi umubra to, nag-try uli sila round 2. Pero this time, hindi na si Digong ang nagsalita. Si Vic Rodriguez na. Uy! Siguro naman, dapat na natin paniwalaan si Vic Rodriguez. Abogado din yan. Hindi lang siya abogado. Close pa siya kay PBBM. Noong mga panahon na yun. Siyempre, iba na ngayon. Sabi niya, you know, if you have nothing to hide, it's simple. Just undergo a credible follicle drug test. Sabi ni Vic Rodriguez. Malamang sa malamang, may alam na yan si Vic Rodriguez kasi ang tagal na kasama ni PBBM yan. Close yan. Malamang. Alam ni Vic Rodriguez kung saan at kung kailan bumabatak si Presidente. Baka lang naman. Kaso may problema. May problema tayo dun. Bakit? Si Vic Rodriguez din yung unang naglabas ng drug test eh. Siya rin yung unang naglabas ng drug test. Si Vic Rodriguez, nung panahong nangangampanya si PBBM, naglabas siya ng drug test. Nagpaparinig pa lang si Digong nun. Nagpaparinig pa lang si Digong na merong kandidato na nagko-cocaine daw. Nagpaparinig pa lang, etong si Vic Rodriguez, nauna na. And after he was unceremoniously removed from his executive secretary position, nag-umpisa na siyang maging ganyan. Ano nyo mga kotsero, maintindihan ko naman yun eh. Maintindihan ko yun. Siyempre, masama loob mo, tinanggal ka eh. Sama loob mo. Maintindihan ko yun. Maintindihan ko yung sama ng loob. Maintindihan ko yun. Pero yung maninira ka pa, di ba? Pwede ka namang hayaan mo na ang karma na magturo ng leksyon doon sa taong nakasakit sa'yo. Pwede naman yun eh. Walang masama doon. Hayaan mo na ang Panginoon yan. Oo. Bakit ko inintro ng napakahabang kwento yung ating papanoorin ngayon? Kasi mga kotsero, gusto kong i-highlight yung pang-iiwan sa ere na ginawa ng PDP laban kay Rodrigo Roa Duterte. Iniwan talaga sa ere, guys. Unless pinayagan niya to. But, unless pinayagan to ni Digong, naiwan siya sa ere. Nagpaalam yung mga grupo. Sabi, Chairman, ang dami mong issue ngayon. Okay lang ba nalalayo kami sa issues mo? Posible. Pwede naman yun. Kaso parang it doesn't give the best of impressions pagdating kay Digong. Diba? Ang pangit eh. Ngayon, panoorin natin yung statement. Sinasalsal kasi ni SMN ay yung credible drug test. Sinasalsal niya yung credible drug test. Pumalya sila ng pagsalsal. Hindi pumotok. I mean, pardon my example. But kasi wala nangyari. Ayun na lang humusga. Panoorin niya to. Good afternoon po.
MJ Mondihar, SMNI News National. Sir, there have been a lot of rallies where our party chairman, former President Rodrigo Duterte, was speaking about issues against drug abuse of the current president. Now, what is the stand of the party? Is PDP Laban demanding President Marcos Jr. to undergo a credible drug test? Our party chairman right now, being a former president, can say anything he wants. But us in the party hierarchy, we are consolidators, we are peacemakers, we are the forefront for peace and prosperity of the nation. So, therefore, whatever other rhetorics above us, so please do not involve us. Itsura ni ni President. Oh, wag niyo kami damay dyan. Kasi MJ Mondihar. Ay, sabi ko sa inyo, mga kotsero, pag SMNI talaga, puro fake news eh. Si SMNI, siya na ang bagong Krappler. Pinalta na niya ang trono ni Krappler, mga kotsero. Kaso nga lang, ang pagkakapalit niya sa trono, buti si Krappler kahit kapag gumagawa ng fake news, medyo matalino yung atake ni Krappler. Diba? May utak. May utak yung pag-atake niya ng fake news. Oo, pag nagkakalat siya ng fake news, ganyan. May utak eh. Kailangan mo mag-isip para maribat yung mga fake news ni Krappler. Si SMNI wala eh. Balahura eh. Kung gaano ka balahura si Digong, ganun din ka balahura si SMNI. Balahura, guys. Ang pangit. Tingnan nyo, maski mga political parties, hindi sila sinasakyan. Partido na nila to. Kanina to, di ba? PDP Laban. Kasi partido ni Digong yan eh. Partido ni Digong yan eh. Good afternoon po. MJ Mondihar, SMNI News National. Sir, there have been a lot of rallies where our party chairman, former President Rodrigo Duterte, was speaking about issues against drug abuse of the current president. Now, what is the stand of the party? Is PDP Laban demanding President Marcos Jr. to undergo a credible drug test? Yun yung question ha. Is PDP Laban demanding President Bongbong Marcos to undergo a credible drug test? Take note ha. Credible drug test tulad ng sinasabi ni Vic Rodriguez. Jose Alvarez. Jose Alvarez. Okay. Jose Alvarez daw. Congressman Jose Alvarez ng Palawan. Okay. Game. Tumatawa na si Kuya eh. Wala pa man sa kanya. Wala pa man sa kanya yung mikropono, tumatawa na siya. Parang alam na niya eh. Uy, nagtanong na. Alam na ka na. Sasagot ko dito. Our party chairman right now, being a former president, can say anything he wants. Doon. But us in the party hierarchy, we are consolidators, we are peacemakers, we are the forefront for peace and prosperity of the nation. So, therefore, whatever other rhetorics above us, so please do not involve us. Please do not involve us. Huwag nyo kami damay. Kasi nga naman, alam nyo kasi mga kotsero, yung political survival nila, ganito mga politiko. Baka nakalimutan ni MJ Mondihar na he is talking to a political party. Hindi Duterte ang kausap niya. Hindi rin to Kibulok ang kausap niya. Ang kausap niya, partido ng principal nila, PDP Laban. Partido ng Demokratikong Pilipino yan, di ba? Laban ng bayan. Natural. Uunahin nila yung political survival nila. Ito yung sinasabi ko mga kotsero na si SMNI kapag umaatake ng fake news, ang bobo, ang balahura, guys. Ang balahura. Gusto nyo kawain ng buong Pilipinas ang PDP Laban? Ang stupid.
Ang stupid din ginawa ni MJ dito, promise. Pero nung si Digong ang pinagda-drug test, anong sinabi ng Harry Roque? Wala kayong karapatan hingin yan. Ito din natin. Pinalakpakan pa. Oh, the president has spoken. What should I have to add? Nothing more. No more, no less. That is our statement as well. I associate myself with the statement of Mayor Lama and our party president. Pati si Tolentino sabi, "Hoy, wag niyo kami pakialaman." Iniwan sa ere si Digong. Iniwan sa ere si SMNI number 1. Iniwan sa ere si Digong. si Tolentino. Francis Tolentino. Oh, I associate with them myself with their stand. Oh, I associate myself with them. Wala, iniwan sa ere, guys. Ganon. Tapusin pa natin. Naka 1 minute 18 seconds pa lang tayo. Susubukan pang isalba ni SM Maniac ang sarili niya. Susubukan pang isalba ni SM Maniac ang sarili niya. Pakinggan niyo to. Sir, same issue. People are asking kasi parang yung bagong interview recently released by Katunying with the First Lady, many people are saying na parang smoke screen lang yon para iligaw ang taong bayan sa issue talaga na yung panawagan na to undergo a credible drug test for the president. Still, ganun pa rin po ba sir ang stand niyo? Pasa-pasa ng mic smoke screen lang daw mga kochero. Smoke screen lang daw yung interview kay Tunying o interview ni Tunying doon sa issue ng drug test. Wait. For that to be a smoke screen, para maging smoke screen yung issue ng etong kay Lisa, dapat yung issue ng drug test was a thing that is supported by majority of the Filipinos. Diba? Para maging para maging panakibutas doon sa issue ng credible drug test. Dapat sinakyan ng tao yung issue ng credible drug test. Ang tanong, sinakyan ba? So ngayon, kailangan yung i-push talaga yung agenda nung topic niyang drug test na yan. Wala talagang kumakagat Kaya pati si PDP Laban gusto niyo magsalita tungkol dyan sa drug test na yan. Hindi umubra yung plano niyo. Wala. Palyado. Wala kang marinig na stand namin na gano'n. Hindi party stand yun. Kundi a former president talking in public. So, do not associate the party chairman talking in public in a prayer rally. But, of course, if there are things that will concern the nation that we ought to support, the party will always be supportive of whoever is having the wherewithal for the improvement and the prior statements taken aside. Let us not drag the party into it. Thank you. Let us not drag the party into it. Sama na mukha ni Kuya. But anyway, ulitin natin. Ganda ng sagot ni Kuya doon, promise. Oo, sopla na sopla si MJ Mondiare. For the president. Still, ganun pa rin po ba sir ang stand niyo? Wala kang marinig na stand namin na gano'n. Wala kang maririnig, MJ. Wala kang maririnig na stand nila na ganon. Pinipilit nyo kasi. Huwag nyo kasi ipilit. Hayaan nyo yung taong bayan ang humingi. Traditionally, kung sino yung nakaupong presidente, lumalakas yung partido niya. GMA, lumakas ang lakas CMD.
Aquino, lumakas ang liberal. Digong, lumakas ang PDP. Ito kay PBBM, ang weird talaga. Hindi lumalakas ang PFP. Hindi ko alam kung bakit. But traditionally, ganoon. Kaya hindi magsasalita sila against the president. Lalong-lalo na kahit sabihin ng mga survey na medyo mas mataas ang trust and approval rating ni Sara kay PBBM, considering na siya yung presidente at araw-araw sinisiraan ninyo dyan sa SMNI, mataas pa rin ang kanyang trust and approval rating. 80% of Filipinos do not regret their vote kay PBBM. So, hindi nyo pwedeng expect ang PDP laban na sumunod sa propaganda nyo. Hindi ito SMNI. Hindi ito kulto. Mga politiko to. And iniisip nila yung political survival nila. Kung gusto nyo ng partido na nakokontrol nyo, bumuo kayo ng sarili nyo. Buo kayong party list. Try nyo ipanalo. Si Mocha Uzon nga, di nyo maipanalo eh. Party list nyo pa. Hindi naman to isang tao na ini-interview sa SMNI, namamanipulahin nyo yung mga questions para makuha nyo yung sagot na gusto nyo. No. It's not like that. This is a political party and these are politicians. At ang iisipin ng politician, kahit si Digong pa yan, is their own political survival. Pero kung gusto nyo pumropaganda, walang problema. Sige lang, tuloy nyo lang yan para may content pa ako. Hindi partista yun, kundi a former president talking in public. Oh, shucks. Nilayo talaga ng PDP laban yung sarili nila kay Digong dito. Kaya mga Kojero, ito nga yung ano dyan eh. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. If this is the party stand, kung ito yung posisyon ng PDP laban, na ilayo yung sarili nila sa mga issue na ginawa ni Digong, is this, number one, approved by the party chairman? Ang party chairman, si Digong eh. Inaprubahan kaya niya to? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Kung hindi ito dumaan kay Digong at hindi inaprubahan ni Digong, they went off script. Mag-e-expect na ba tayo ng mutiny sa PDP laban soon? Oh, di ba? Hindi natin alam. We don't know. Pero kung inaprubahan to ni Digong, kung kabilang side, inaprubahan ni Digong, I don't think this will help the rehabilitate the image of si Digong eh. Hindi marirehabilitate nito yung paglayo ng PDP laban sa kanya, sa mga issues na ginawa niya. It won't help him. Bakit? Magmumukha lang talaga na si Digong is going off on his own. Wala siyang kakampi dito, si SMNI lang. And the few people na matagal na niyang kasama. Does that mean humihina na impluwensya ni Digong sa PDP laban? That's the question. Yun ang tanong dyan, guys. Tuwan-tuwa si Coco Pimentel kasi nasisira si Digong sa PDP. Kung walang approval to ni Digong or may approval man to ni Digong, ang pangit, man. Ang pangit ng kalalabasan. It won't help advance the cause of former President Rodrigo Roa Duterte. Now, which begs the question, akala ko ba political genius, master strategist, art of war, chess master, mahal na yung Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Duterte? Bakit recently pumapalya siya sa mga diskarte niya? So, do not associate the party chairman talking in public in a prayer rally. But, of course, if there are things that will concern the nation that we ought to support, the party will always be supportive of whoever
is having the wherewithal for the improvement and the prior statements taken aside. Let us not drag the party into it. Thank you. Whoever, the party will support whoever. Whoever, tama ba yung nadinig ko? The party will support whoever? Ba't hindi the party chairman? We will always be supportive of whoever is having the wherewithal for the improvement and Whoever? Bakit whoever? Bakit hindi party chairman? The party will support the party chairman when it comes to the issues of national concern. Whoever? Whoever? Ayaw niyong i-associate talaga yung sarili niyo ngayon kay Digong? Gusto ko makuha yung buong context. Ayoko manghula. Kasi pangit yung manghula eh. ganon. Hindi party-istan yun. Kundi a former president talking in public. Okay. So, do not associate the party chairman talking in public in a prayer rally. Okay. But, of course, if there are things that will concern the nation that we ought to support, the party will always be supportive of whoever Oo nga. is Whoever, yung context ng whoever, mga kochero, is susuportahan doon ng partido kahit sino. Whoever eh. Pero mga kochero, take note, ang question ay tungkol sa sinasabi ni Digong. Sabi ni Congressman, yung sinabi ni former president ay hiwalay sa posisyon ng PDP Laban. Ngayon, si PDP Laban will support whoever, kahit sino. Kahit sino daw. Whoever will improve ... Eh, siya yung party chairman nyo, tsaka siya yung topic ng pinag-uusapan. Ba't kaya, alam nyo mga kochero, ako, parang ako dito mukhang there's something brewing inside PDP Laban Mukhang mayroong ganap mukhang may ganap sa PDP Laban. Kasi usually si PDP Laban kahit anong sabihin ni Digong, go yang mga yan Hindi naman yan basta-basta nagsasalita ng ganito. Ngayon medyo nasa gray area sila Ayaw nilang mag-commit ng 100% kay Digong. Siguro mga 60-40 ganun. 60% Digong pa rin, 40% hindi na. Sa bagay, alam nyo mga kochero, usually din naman kasi sa political traditions dito sa Pilipinas. Kung sino yung nakaupo na pinakamataas. Nakaupo, elected, the highest elected official sa isang party is usually becomes the chairman. Siya talaga nagiging chairman. So ngayon mga kochero, dahil walang posisyon si Digong, wala naman siyang position He is a civilian, technically. He's already a civilian. Wala na siyang position. Let's say may influensya pa siya, pero the influence is slowly deteriorating. And it's not slowly as in meron kayong honeymoon period na parang gusto ko na uli si Digong tapos wala. Ayaw na ulit. Hindi. As in slow decline of support kay Digong. It's obvious. It's very, very obvious. Hindi kaya bibitawan na ng PDP Laban si Digong. Pero I'm assuming mga kochero, kaya si Digong pa rin kasi they're banking on his influence. Bumabangka sila dun sa sa impluwensya ni Digong And kailangan pa nila 'yon. Mukhang dahil sa dami-dami ng kontrobersya na pinasok ni Digong, mukhang may magbabago soon.
having the wherewithal for the improvement and the prior statements taken aside, let us not drag the party into it. Thank you. Let us not drag the party into it. It would seem, mga kutsero, na si PDP Laban, unti-unti nang bumibitaw kay Duterte. Mga kutsero, once again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. God bless you and see you again next time. Bye guys. See you tomorrow. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar na ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggang di nakasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?